Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kamusta ho kayo? Abara ho natin ang music natin, mga bossing, ano? Okay, 10 minutes after 10 in the morning. Yung mga di daw makompletong araw, sige, kompletohin ho natin. Sa standard ho ninyo, kung ano hong hinahanap nyo sa programa ho natin, we'll try our best, again, to give you all the information na kinakailangan ho. Ano? May kakaibang estilo ang Bitag Live kung pag-uusapan ho, yung pagprograma ho namin sa radyo. Tayo nga pala live stream ho sa Facebook page ng Bitag Live. Ganon din ho. Live din ho tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM, and sa Action TV. Eto hong programa na to, mamaya, uploaded din ho to sa YouTube. Iba ho yung kalidad ho ng YouTube namin sa Bitag Official. Ganon din ho sa aming webpage. Yan ho sa bitagmedia.com. Pero ito hong inyong pinapanood ho sa ngayon. Ito ho yung aming live streaming ho sa Facebook. So there's a different in terms of quality. Kumusta ho kayo mga boss? So anyway, pag-usapan ho natin, ang topic ho natin, ganare. Alam nyo, ang kabobohan o kaistupiduhan, pagiging stupido at pagiging bobo, hindi ho kasalanan kung ikay pinanganak ng ganyan dahil hindi ako naniniwala may mga taong bobo, stupido, talagang nananatili lang ho sila sa pagiging estado nila, pagiging yun, doon sa estado ng gusto ho nila manatiling bobo. Ngayon, depende na ho anong ibig sabihin ng kabobohan, kaistupiduhan. Nagmumura ho ba ako? Hindi. Alam niyo ho kasi, eto ho, parang tingin ko ho ngayon sa ating lipunan, nung panahon ho ng dilaw, alahong mga bobo, estupido meron. Kapalmoks meron, nung panahon ho ng dilaw. Hindi lang ho kapalmoks, kapabayaan, talamak. Hindi lang ho kapabayaan. Ay, pagiging kapalmoks nga. Sabi nga ho ng kanilang, saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Hindi ho ba naging katagan yun? Kung walang kurap, walang may hirap. Paborito ko ho yan eh. Tapos sasabihin, kayo ang boss ko, pataas. Hindi ho ba? Now, anyway, dito ho sa atin, sa panahon ngayon, ako ho'y nakikita ko, ang dami hong ob-ob or bobo. Hindi naman ho sila talagang pinanganak bobo. Gusto ho nilang manatiling bobo kasi ang pagiging bobo ko minsan nakakatawag ng pansin ang kanilang kabobohan. Dalawang bagay lang yung gagawin. Papansinin mo o dededma mo. O ngayon, nakaintindihan niyo ho ba? Meron, manatili, ito'y consistent kong sinasabi, may mga taong gusto ho nilang manatiling bobo kasi ang pagiging bobo, yun lang bukod tayo, napapansin sila using the emotion na either makukuha ang pansin mo dahil mabubuysit ka, pag hindi ka na buisit, alangan ba naman sasang-ayon ka? Oo, may sumasang-ayon sa kanila. Pero ang pinakamasakit para sa kanila kapag sila'y dinededma. Sabi nga ho natin kahapon, hindi ho ba, the greatest insult is when you ignore the stupidity of the ignorance or the stupid. Hindi ho ba? Masakit ho ba ang sinasabi ko? Hindi. Listen to me carefully. Sundan niyo lang ho ako. Kayo ho'y nagtitinda sa palengke. Kayo ho'y yung mga ordinaryong taong palakad-lakad sa lansangan. O kayo ho'y mga matatalino, mangmang, ano pang inyong estado sa lipunan. If you try to listen sa programa ho ni Ben Tulfo, ito ho yung cynical with sarcasm. Nananadya ba? Oo, nananadya para kayo'y magising at para mahubaran yung mga taong gustong manatili sa kanilang pagiging bobo kasi ang pagiging bobo at pagiging
tanga at pagiging estupido ay bukod tanging iyan ang kanilang nagagawa para sila'y mapansin. Tumingin ho kayo doon sa mga nagsasabing hindi kinakailangan ng martial law sa Mindanao. Patuloy ho sa mababang kapulungan yung isang cholesterol junior dyan. Kilala niyo ho ba? Yung mga dilaw, liberal. Wala na ho silang ginawa. Lalo-lalo na yung si Semplang. O si Risa H. Pabatiin nyo nga sandali. Pakinggan nyo. Pakiulit nga sandali. Ikaw ba'y nananadya na bobo o tanga? Or ano pang gusto mo? Parang kukuha ka ng atensyon. Ganun ba? Strategy mo yan. Huwag kang pakialaman. Okay. Sabi ko sa inyo mga boss eh. It's a strategy that'll eventually get your attention. And when, whether it's negative or positive, he or she still got your attention. And the most important thing is either yun hong kanilang ginagawang kabobohan, katangahan, yun hong magtatawag ng pansin. Either ikay mabubuisit or sasang-ayon, ang pinakaayaw ho nila kapag sila ho'y dinededma. Ignore. Okay. Alright, sige, tatama na. Larga ka na. Baka sumikat ka pa. Baka masampal ka pa mamaya ni Sara Duterte. Yung mayor ng Davao. Pag ikaw lang daw inaabot doon sa Davao, sasalita ka ng salita na ganyan, masasampal ka ni Mayor Sara doon. Yari ka talaga, Risa. Maayos ka na nga. Alam niyo mga boss, kaya ako rin sasalita ng gano'n. Hindi ba sinabi ng presidente, ay bobo? Hindi ba? Bobo. What is it? I've said this before. Well, a lot of people, some people want to be in the state of being stupid, but lots of people use the stupidity to get your attention. And I don't believe that there are a lot of stupid people in the world. It's just a strategy they're using in order for you to get their attention. Naintindihan niyo ba? Well, eto ho, yung hindi maintindihan, hindi ho, nahilo sa kanyang, kumbaga, sa kanyang pinagsasabi sa isang TV program na kaibigan ho natin si Daniel Razon. O, ipa-plug ho natin, get it straight, Daniel Razon. Doon ho sa pinanggalingan kong stasyon, UNTV. Ano hong interview sa kanya? Hindi niya ho ma-differentiate. Pareho lang. Rebellion, invasion, isa lang. Nga, nga. Ob. Hindi ba? Bakit ba kumakalat yung sinasabing itong sinasabi ho natin parang epidemic ng kabobohan na nanggagaling ho sa mga dilaw? Masakit ba? Hindi. Sinasadya eh. I don't think that they're stupid. I don't think that they're dumb. I don't think that they're bobo or tanga. They just want it that way. Dalawang bagay lang naman eh. But, habang katagalan na ikay nabababad sa kanilang kiyaw-kiyaw ingay, kabobohan, katangahan, matatanggap mo rin eh. Parang sinasabi nila, you just listen, but please do not ignore me. Love me or hate me, just don't ignore me. Eventually, I will get into your mind and you begin to love me. It's okay to hate me. Still, I got into you. I got your attention. But the greatest thing of all is when you ignore me, I will be so hurt. Pagkakaiba ho ng invasion and rebellion, sos Mariosep. Ngayon, kumakalat ang sinasabi kong kabobohan. Etong epidemic na to, lagana po sa dilaw. Ang pagiging bobo, sabi nga ho natin, it's a mental state and they want to be in that state because hindi naman permanente yan, maliban na lang magpapermanente yan. Ibang usapan eh, paano ka naging senador, paano ka naging kongresista? Nakikinig ba kayo mga dilaw? Okay, I rest my case. Alright, bigay ho natin. Change topic ho tayo ngayon. Good morning nga pala mga bossing ho natin sa ibaing dagat. Oh, by the way, marami ho tayong sasabihin ho sa inyo. Mamaya, no? Mamaya. Ito. Ito ho, kinakailangan na pakinggan nyo ho and then try to analyze everything that we're saying here sa Bitag Live.
Mag-iingat ho kayo sa mga pinagagawa ho na magagaling na mga kaibigan natin o kalaban natin o yung mga kinasusuklaman natin sa Kongreso. Nagsama-sama na ho sila dyan. Mga bossing, baka malingat lang ho kayo Karamihan ho dyan sa Kongreso natin, dati mga dilaw, hindi lang ho mga dilaw yan, balimbing, wala namang permanenteng kaaway. Okay? Merong basta't yung permanente, interest lagi na hindi mo pwedeng, kumbaga, ilaban ang sinasabing patayan dahil ang pinag-uusapan ay interest at oportunidad na meron kaya sinasabi ho natin, walang permanenteng kalaban kung dating kay ikay nasa Senado or Kongreso. Okay lang. Yan ang sinasabi ho natin, the art of politics. Karamihan dyan na mga putok sa buho na mga kongresista, makikita nyo naman ang mga tabas ng kanilang mukha, hugis ng kanilang mukha, mga kanto ng kanilang mga mukha, yung mga talsik na laway na gagaling sa kanilang mga bibig at ngiwi ng kanilang mga bibig. Malalaman nyo kung sino-sino sila. Need I say more? Okay. Eto ho, nagpipista ho sila Magpipista ho sila kapag nangyari ho na itong regulation ho ng franchise na sinasabi ho natin, bus franchises, mining franchises. Ito ho yung games and gaming sa PAGCOR, ganun din ho sa PCSO pagdating sa sugal. Ito ho, pag pinasukan na ho nila to, ito ho pinakamasahol dahil dito ho, mas masahol pa ho to sa sinasabing the mother of all pork barrel kapag ito ho'y, naku, sus Mario Joseph, bilyones to rito. Kapag nang himasok na ho sa regulation ng mga kongresista, naku, patay tayo yan. Bakit? Abay, malingat lang ho tayo, kasi alam niyo ho, this is a form of corruption. Kaya ako ho'y naniniwala, the regulation ho ng mga mining franchise, mining permit, regulation ho ng mga bus franchise, yung mga games franchise, the gambling, nagsimula ho to sa Resort World na doon ho nila tinitingnan na i-regulate na sila na lang hawak sa Kongreso. Patay tayo riyan mga boss. Kapag nangyari ho yan, lawakan niyo pag-iinting niyo rito. Kasi baka medyo nadadaan ho nila kasi may iba dyan magagaling. Gagalitin ka or tatawagin yung atensyon para mabaling yung atensyon mo. Nakakalimutan yung ibang mga bagay na dapat natin tinututukan sa kasalukuyang administrasyon. Kasi kung tayo ho naniniwala dito sa bagong administrasyon, change is here. But there again, baka ibang klaseng change ang nakikita natin doon ho sa mga matatalim. Eto ho yung mga matatalim. Matutulis kung tawagin. As in tulisan. Sila ay nakabarong Tagalog at naka-Amerikana. Ay kung minsan, sila ho nakikita natin sa mababang kapulungan, meron dyan mangilan-ngilan sa mataas na kapulungan or sa Senado or sa Kongreso. Ngayon mga boss, ako ho'y naniniwala, mga pagdating ho sa mga prangkisa, pagdating sa mining, hindi ho dapat nakikialam dyan. Regulation, hindi nakikialam dyan pagdating ng mga kongresista. Ho kasi, pag naalaman ng mga kongresista yan, alam nyo naman ho kasi sa kanilang mga distrito, meron ho talagang malakas na mga distrito o rehiyon na kung saan nandoon ho yung siguro yung profile ng community. If you try to source out the community, pagdating doon sa sinasabing profile, not only the profile, if you try to analyze yung economic situations ng isang probinsya rehiyon, makikita mo ngayon, ang kinakailangan na lang dyan, distribution na lang pagdating doon sa mga prangkisa, lalo-lalo na pagdating sa illegal na sugal, tulad ng mga weteng, loteng, relate na ho yan, related, dikit-dikit na ho yan. So ano hong aking mga sinasabi ho rito mga boss? Hindi ako sang-ayon doon ho sa pinagagawa nito mga ibang mga kongresista ho natin at dapat siguro ho rito maganda na rin magsalita ang kasalukuyang administrasyon ni Digong laban ho rito sa mga sinasabing regulation of franchises, pagdating ho sa mga bus firms na yan, pagdating ho sa mga mining firm na yan or sa mga sugal na yan ay Mariosep. Kasi alam niyo ho ba, yan ho the worst form of corruption. Diyan ho patatawag ho natin the mother of all corruption. Kasi sigurado didikitan ho sila ng mga amuyong nung mga talagang nilalakad ho ang mga prangkisa doon ho sa mga industriya ng atin nabanggit. Get what I'm saying?
Ngayon, kung naintindihan nyo ho, mas maganda nagkakaintindihan na ho tayo, mas magandang na nalalaman nyo ho. Kasi kung nalalaman nyo, at least, gising ho kayo eh. Ang hirap ho kasi kapag kayo mga nasa ibaing dagat, kayo mga nasa Filipino overseas, whether in the US or Canada, or sa ibang parte ng mundo, when you're listening dito ho sa Bitag Live, you get the analysis. Yung mga bagay na hindi yung porong the day-to-day grind na kung minsan mabubwisit na ho kayo doon sa ibang mga kyaw-kyaw na kumukontra, ay pinanindigan na ho nila ng pagiging oposisyon nila. Pero mga bagay ho na kapareho nitong sinasabi ho natin, bantayan na lang ho natin. Kasi dito ho manggagaling eh. Ngayon mga boss, okay, diretso ho tayo, no? By the way, yun hong mga iba naman dyan. May mga politiko, eto ho, talagang pagmasdan nyo ho yung profile. Let's try to profile the Liberal Party. Try and go with me, the profiling the Liberal Party politicians, particular yung mga nasa Senado, ganun din sa Kongreso, yung mga iingay na talagang gusto nilang ob ang dating nila. Kaya nga tinawag sila ng President Digong na bobo. Alam niyo bakit? Sila ho, kinukumbinsi nila na kung titingnan ho kasamaan, alin ho bang masama? Sa dalawa, martial law o yung sinasabing kagagawa ng ISIS at maute. Ipapalabas ho nila mga boss na eto hong martial law mas kumbaga mas masahol, mas katarantaduhan. Sa mata nila at pinipilit nila sasabihin sa tao, mas nakakatakot, mas kung the lesser evil, mas lesser evil yung ISIS at saka maute. Intindihan niyo ba? Yun yung sinasabi na, ang terorismo, wala yan. Mas nakakatakot ang martial law. Kaya ito hong gusto na lang talagang itaguhi sa Kongreso, ito ho sa itong mga kongresista tulad nitong si Cholesterol Jr., si Edsel Lagman, at yung mga tulad ni Hontiveros, mga ob-ob, tulad ni Trillanes, tapos si Alejano, Kiko patay-patay, lalo-lalo na yung si Palpakis na bobo rin, si Hontiveros. Sino yan? Sila ho yung mga nagsasabi ho na talagang sinusulong ho nila sa Korte Suprema na kung kinakailangan ay tigilan na yung martial law, pumanig sa kanila kasi hindi ho sila pumasa doon sa sinasabing joint hindi ho mubra eh. Kaya pinapalabas ho nila na mas maganda ho eto ho na yung kanilang maisakatuparan ho na pumanig ho ang Korte Suprema. Di bali na gumawa ng katarantaduhan ang ISIS at maute, wag lang ang martial law. Estupido, tanga, bobo. Hindi ko maintindihan kung masahol pa ang inyong mga utak nasa tumbon. I mean, kung tumutuwad kayo, ayun, nakatingin sa langit. Kung nakatayo naman kayo sa lupa, ang inyong mga utak, hindi kasi doon sa inyong mga sentido. At gusto nyo kasi, at least pinakamasahol, ano? Okay lang kung sa talampakan, itaas mo lang yung talampakan mo na parang papaturong ang langit, papunta. Eto ho, kasi kung ang utak mo ay nasa, alam mo, pinagdinadaanan ng dumi, hindi ba? Diyan sa butas yung dinadaanan, I'm sorry but I have to say this, para lang maituro mo, mailagay mo sa tama, tumuwad ka. Yan, makatuwad ng mga kokote, itong mga putok sa buho na itong mga pendeho na sinasabi, mas di bali gumawa ng katarantaduhan ng ISIS at maute, wag lang ang martial law. Luko-luko! Buwang! Yun ang tawag ko sa inyo. Ito ho'y unfiltered ang aking mga sinasabi. Wag ho kayo magagalit. Kung nagagalit ho kayo, okay lang. Ngayon, para wag kayo magalit, kayo mga sidilaw, just ignore me. Hindi ba sinabi ko, lesson number 1 from Ben Tulfo. The greatest insult of all is acknowledging your very existence due to your stupidity. Hindi ba? The greatest, it's insult is acknowledging your very existence and your stupidity. Right? The stupidity. But when you ignore, that's the one that's that really put you to shame and embarrass kasi mantakin mo ba naman dinidedma ka lang.
Ignore the ignorance. Sabi nga ho natin. Kaya kung ako ho nagsasalita rito, kayo mga dilaw, huwag nyo na akong pansinin. Ignore nyo lang ako. Don't even acknowledge my existence just like what I said. Di ba? Kasi kung kayo may insulto sa aking pinagsasabi, nakuha kong inyong atensyon. Magagalit kayo ngayon sa akin. Then nakuha kong atensyon nyo. Ang pikon ay talo, hindi ba? Ang pikon ay talo. Kaya hinahamon ko kayo, huwag kayo mapipikon. Huwag nyo akong pakinggan. Hayaan nyo ako magsasatsat dito. Tulad ng mga ginagawa nyo. What's good for the gander is good for the goose. Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyong kabobohan ninyo, kung talagang papatulan at yan ay papansinin or yan ay sasang-ayunan, successful na kayo. Pero kapag yan ay dinedma, naiinsulto kayo. Ngayon, para ganun. Same thing. Okay, let's take the dose of the same medicine. Nagsasalita ako rito, tinatawag ko kayo mga sangkaterba, mga bobo, at ang inyong mga nakakokote, nakatuwad, nandoon sa laba. Kailangan mo ituwad yan para nakatingala sa langit. Kasi ang utak natin nasa sintido. Hindi ba? Masakit magsalita, hindi ba? Kung kayo ho'y nagagalit sa akin, please ignore me. Do not listen to me. You get it? Because when you listen to me, you'll be angry. When you listen to me, either you're gonna hate me or you're gonna like me. But when you ignore me, nothing to lose. Di ba? In the same formula. Kaya sinasabi nga natin, hinahayaan namin kayo magsalita. Pero yung iba kasi, pag tayo nag-react sa mga pinagsasabay natin mga bobot, sangkaterba, mga stupido, talo na tayo dahil napipikon ka. Pag sumang-ayon ka, okay na rin, pero hindi ka rin pwede matawag ng bobo sa ngalan ho na sinasabing malayang pamamahayag. Kung sumasang-ayon ka, nire-respeto ko. Pag sasang-ayon mo sa kalang kabobohan. Pag kumontra ka, nire-respeto ko rin, kaya lang, napikon ka, talo ka. Pag dinedma mo, panalo! Hindi ba? Ganun lang sinasabi ni Ben Tulfo. Kaya magbabalik ko kami, standby lang ho. Are you guys enjoying? Or are you guys hating me? Are you guys loving me? Or are you guys just ignoring me? Please ignore me, the yellow army, and the trolls of the yellow media, and the yellow submarine. Kayo dyan sa Senado at sa Kongreso. Magbabalik ko ako, bobo. Sabi ni Libra, baby, yips, idol, lagyan mo ng zipper si Trillanes at si Lagman. Dili daw rebellion ang ginagawa ng maute, Diyos mio. si Marlene Pinolbo. At ito hoy, sabi niyo rito, Idol Ben, kompleto birthday ko ngayon, napanood kita. Okay, kompletuhin po natin. Watching from Qatar with love, God bless Idol, and good morning. Si Fia SB Hablan. Good morning, Sir Ben. Watching from Singapore. And then said Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Watching si Ferran Nueca. And si Roderick Sotalbo. Good morning sa iyo, Sir Ben. Nakatutok naman kami sa Facebook Live. Mabuhay po kayo. Thank you. Sa Facebook naman. Tama ka dyan, Sir Ben. Kaya let's spread ignore. Oh, okay. Si Freggy Deparini, or watching from Dubai, Ben Tulfo, God bless. Nakakaalis ng pagod, sabi ho ni Dairit Linda, and si Nicole Charles Ashley. We're loving you, Sir Ben. Thank you. Si Wendy Hashimoto, good morning. Idol, tama po. Go, Idol. Akala ko, bobo, Idol. Hindi pala. Go. Adelaida Bernales, ginugulo lang ng mga nila ang Duterte administration. Dami ng issues. Nalilito ang mga tao and nagagalit pa. Opposition dapat sa Marawi na sila. Tama kayo. Consolacion Fronda watching from Singapore. And then si Rio Baile Bautista Montes. Right? Kaya you better shut up, mga dilawan. Sabi ho nila. Okay. Ito hong example ng isang bobo na naman. Okay? Hindi naman talaga siya bobo, hindi siya pinanganak ng bobo.
Ginagamit niya yung estilong pagiging bobo para makatawag ng pansin para kayo mabuisit. The more na mabuisit kayo, the more na maiinis kayo, successful na siya. Mission accomplished. What a big accomplishment, Trillanes. Sabi ni Trillanes kay Duterte, dito mo makikita wala siyang pakialam. Si Digong, ibig niyo sabihin, wala siyang halaga na ibinibigay dito sa very important event na kasaysayan ng bansa. Sabi ni Trillanes. Ano ba naman yung bumangon ka ng maaga? Kita mo, walang kadisiplina to sa katawan nitong mama na to. Kaya I'm very frustrated and disappointed na siya ang presidente namin. Hoy, bobo, makinig ka. Yung iyong opinion sa isang individual hindi mahalaga kasi gusto mong galitin yung mga tao at ikinakalat mong kabobohan ng iyong mga pinagsasabi at yung kabobohan yan ginagamit mo sandata para makatawag ka ng pansin at mabuisit yung tao. Siguro maswerte ka kung makakuha ka ng kalahating likes. Likes kalahati nasasang-ayon sa'yo. Kasi kung titingnan mo, gusto mo yung reverse na magagalit sa'yo. At least pag nagagalit sa'yo, you're in business. What a big accomplishment, Trillanes. Makikita mo rito, anong pakialam ng tao sa nakikita mo? Sa kung anong sinasabing very important event kasaysayan kahapon, masakit ng ulo, masama ang pakiramdam. Hindi ba? Nandoon naman yung kachokaran mo, yung another bobo rin na yung si Lenny. Hindi ba? Ano ba naman yung bumangon ka na maaga, sasabihin mo, walang kadisiplina. Kung di ka pa naman putok sa buhong bobo, makinig ka. Halos araw-araw naglilibot ng kampo ang Pangulo na si Duterte. Samantala na ikaw nung araw, nasa kalye ka, punong-puno ng uling ang mukha mo, hindi ka pinagpapapansin at walang may gustong pumansin sa'yo, na maswerte ka, naging presidente si Pinoy, yun ang sinasabing guardian angel mo. Di ba? Ngayon, dito sa mama na to, yung iyong pangulong si Pinoy, ni hindi marunong maglibot sa kampo. Hindi natatandaan mo? Walang ginawa kundi paubo. Ito itong ganit trabaho niya nung araw. Sige, upo. Wala, hindi mahanap. Ay nako, Randy, nasaan ka na? Ubo. Walang ubo. Sige, debale na. Wala, hindi ka pareho ni Randy. Nakikinig na talaga, nasasabayan ako. Hindi yan, ubo ba yan? Sus, Mariosep na yan. Ang alam kasi nung sinasabi ng Ano yan? Ano patingin nga? Yan! At least, muntik ko na sabihin, bobo ka rin. Mabuti ka mo, nakuha mo. Ngayon, paupo ka lang. Sige, upo. Yan ang Pangulo mo, Trillanes. Tirahin mo. Hindi pwede maglibot sa mga kampo kasi baka siya makasinghot ng sinasabing mga pollen, siya'y mag-uubong-ubo ng ganare. Maliban dyan, malakas manigarilyo. Yan ang sinasabing disiplinado. Tama? Walang ginawa kundi mag-Xbox. Ang alam ay master ng Xbox. Itong presidente nito, out of the box, ikot ng ikot niyan, nakikita mo kahit na masakit ang katawan, talagang umulan o umaraw, nandoon siya. Hindi ba? Ngayon sasabihin mo, ano ba naman bumangon na maaga? Etong Pangulo mo, ubo ng ubo. Gusto mo ba ng secret para malaman ng Pangulo mo? Eto, insider to noon dahil meron akong isang kaibigan na pag walang magawa si Pinoy, kausap niya yung kanyang unan. Gusto mo ba? Sampalin na kita dyan, tumigil ka sandali, makinig ka. Para sa ito, Duterte. Yung presidente mo si Pinoy, walang kausap noon. Tatawag siya ng mga kaibigan niya, pupunta roon. Tapos, meron siya yung sinasabing paawa effect. Alam nyo, minsan sabi niya, kaya ako kayo tinatawagan kasi hindi ako makatulog. Yung mga uto-uto ng mga gabinete niya, safe na malapit sa kanya, punta rin dating. Okay, makinig ka. Madaling araw nagising pa. Sinong kinakausap niya raw? Kung minsan, unan na lang. O nanawa na sa Xbox. Gising. Alright?
gising, madaling araw. Yun. Eto, si Digong, madaling araw gising, ang trabaho nito hanggang madaling araw. Tandaan mo, yung mga gabinete, suko na nga, nagmi-meeting, gabinete. 2:00, 3:00 na madaling araw, sige pa, meeting. Kaya yung ibang mga gurachi na mga cabinet members, yung mga ulo, gumagano na. Nababagsak na yung iba na nagmi-meeting. Eto, para malaman, no, sasabihin na raw Digong, sige, gabi na. Umaga na pala, uwi na tayo. Si Pinoy, hindi mo pwedeng disturbohin pag sinasabing laro na Xbox. Nakita mo, kaya ang sinasabi mo, ano ba naman yung bumango na maaga itong si Presidente? Kita mo, walang kadisiplina sa katawan, itong mama na to. Sus Mariosep ka. I'm very frustrated na, disappointed na siyang Presidente. Makinig ka, Trillanes. Natatandaan mo ba nung sa happy hour na in-interview kita, nung una nagpahayag ka na gusto mong tumakbo na maging Vice President nitong si President Digong. Kundi ka ba naman traidor, kundi ka naman napakakapal moks mo. Di ba nilantad kita? Sinabi mo nung una na gusto mo, pag nanalo, gusto mo pa nga mag-DILG nun. Di ba? Ngayon, nilalantad kita tapos hindi ka makatingin sa akin. I wish I'll have the copy of that interview sa TV5. Ngayon, ang sinasabi mo, you are judging people. Ngayon sasabihin mo, disappointed ka. Isa ka lang kulangot na ma-disappoint. Tingnan mo ba naman kung gaano kadami ang mga bumoto kay Presidente kung dinaya pa ni Mar Rojas mo. Umabot niya 25, 24 milyones, hindi 16. 16 milyones lang pinalalabas ni maputok sa buho kayo. Kaya kayo frustrated dahil hindi nyo nailabas si Mar Rojas na Presidente mo. Ano ka pa nga, balimbing ka ma. Sino bang kaninong vice ka ba? Puro ka vice ng kalukuhan. kaya etong sinasabi ko, ako naman, taga-puna lang ako, kaya huwag kayo maiinis sa akin. O ikaw, Trillanes, kung nakikinig ka, don't be, just ignore me. Pretend that I'm ignorant. So, ignore my ignorance and stupidity and pretend that I'm stupid like you. So, ang stupido, isang stupido nagkakaintindihan sa lengguwahe ng isang stupido. In your own language, I'm gonna use your language and make you feel something like this. Sabi mo, ano ba naman ang bumangon ng maaga itong si Duterte? Kita mo, walang kadisiplina sa katawan itong mama na to. Kaya I'm very frustrated and disappointed na siya ang naging presidente natin. Ganyan ang bibig ni ikaw, Trillanes, bibig ni Alejano, bibig ni Risa Ontiveros, bibig nitong si Kiko, patay, bibig ni Bamakino, bibig nitong pinaka-leader ninyong tumatahimik lang. Ilabas mo nga dyan si Franklin H. The hip laksan mo nga ng konti. Ano mong sinasabi mo? Bobo. Sinong bobo? Okay. Hindi mo sila mapagsabihan yung mga tropa mo, Franklin. Ako mataas ang respeto ko sa iyo eh. Nagpatingin ka na ba? Diyan ako kinakabahan yung Sige, pakiulit. Meron kang extra beating sa paghinga mo. Baka may prolapse ka in your heart valve. Magpatingin ka na sa opisina ko dahil ako'y veterinaryo. Okay, sige, dibali na. Okay na, boss. Sinabi ko lang ho sa inyo, yung mga bagay ho na kung minsan, I'm defining everything. I love this job. Kung kayo ho'y naiinis sa akin, lalo-lalo na yung mga dilawan, just ignore me, please. Don't even listen to me. Because if I start getting your attention, you lose. Pag nag-react ka at nagalit ka sa akin, ang pikon ay talo. So huwag niyo na akong papansinin. Hayaan niyo na lang ako. Tulad ng pinagagawa ni Risa Hontiveros, ni Leni Robredo, nitong si Trillanes, nitong si Alejano, nitong kung sino-sino pa mga tropa ninyo mga dilawan.
pinababayaan namin kayo. Ako naman, hindi ako nagre-react ako kasi ako'y taga-kuha, ako'y taga-analisa eh. Ganun ang aking ginagawa. So, you get it? So, okay, wag kayo maiinis sa akin mga boss. Alright? Kung medyo you don't like me, don't listen to me. You know what? It's habit forming. At first, you're gonna hate me. The longer that you try leaving me alone, though you're hearing me and you're not listening to me, but eventually you learn to love to listen to me. For now, you're just hearing me. Watch this. Ganitong style ng mga dilawan. I'm exposing, their style. The style ng mga dilaw. Itong sinasabi ko, at first, you're gonna hate me. You're not gonna love me. But you just leave me alone. The longer that you hear me, eventually you'll start listening to me. And when you start listening to me, you're gonna hate me for what I say and for what I'm doing. But eventually, it will be converted into acceptance, leading to likes, approval, acceptance, and likes. Yan ho sa social media eh. So habang nabababad kayo sa pinagsasabi nitong si Trillanes na parang akala mo diarrhea sa bibig, at yung lahat mga dilawan, kuhitaw kayo. Kaya ang pinaka-the best, ignore. Just like what I'm saying. Ignore me for what I'm saying. Change topic na tayo mga bossing. Ito, sasabihin ko na ho sa inyo mga boss. Alam nyo yung marami ho kasi mga OFW natin, hindi ho kami pang OFW lang na mga programa ho namin ni Tool Erwin at saka ni Alex Santos sa Kilos Pronto. Pagdating ho sa alas 5 at alas 6 ng hapon sa PTV4. Gusto ho namin sabihin sa inyo, marami ho talagang nakapila at talagang mabilisan ho namin tinutulungan yung mga kinakailangan agarang matulungan kasi sabi ko nga kahapon, sila ho yung mga nahalay, inabuso, sinaktan, di pinapakain, kinukulong, hindi pinasweldohan, kaya nandoon ho ang aming help desk. Hindi ko na specific sasabihin, basta't kayo ho, alam nyo na ho sa Bitag Live, ganun din ho sa Kilos Pronto, sa all the pages ho namin na makikita nyo sa bitagmedia.com, pwede ho kayo mag-message ho eh. Send in your videos and we will work with you. Inuubos ho namin kasi ayaw ho namin matenga. Kayo naman, kayong mga nasa mga Filipino overseas workers na may mga kaibigan na inaabuso, sinasaktan ng mga mababantot, mababaho ng mga Arabong amo tulad ng mga dilaw, mababantot at mga mababahong Arabong amo tulad ng mga dilaw, the best way that you can do, ganito. I-message nyo agad kami. Right away, we will respond. You're into our help desk. Pag nalaman namin yung mga nasa POLO, Philippine Overseas Labor Office, or yung sa OWA, dyan sa kinaroroonin ninyo, sa anumang lugar dyan sa Middle East, itaga nyo sa bato ang sino mang dinededma kayo at hindi kayo tinutulungan, ipasisibak namin ni Tool Erwin kasi sinabi na sa amin ni Bebot ni Secretary Silvestre Bello ng DOLE sa ilalim ng OWA at saka POLO yan, mga consulate, sisibakin yung mga taong hindi gumagawa ng kalamang at trabahong putok sa buho kayo. Yang mga nandyan. Ngayon, marami na pong napauwi na mga opisyalis na mga POLO na ayaw pabanggit ng pangalan ni Secretary Bello kasi sabi niya, tama na yung kahiyaan, nandito na sila, total nandito na sila, papalitan na sila. Ngayon, nakakaabot sa amin na unti-unti, may mga naglalakihan natin yung mga bayag nitong mga putok sa buho, mga labor attaché natin dyan, na sobrang siguro, baka kinakailan na operahan ng mga luslos na hindi kayo makapagtrabaho ng iika-ika na kayo, umuwi na lang kayo. Kaysa naman pa, yung mga binabaliwala nyo, itong mga humihingi ng tulong sa inyo, parang kumbaga dapat binibigyan nyo ng shelter. That's the first order of business. Pero kung sakaling ganyan ang nakikita nyo, kayo mga OFW na nakikinig ho sa amin, wag ho kayong mga tubiling i-message agad ho kami para makatulong ho kami sa inyo. Iba ho kami sa Kilos Pronto. Tagaan nyo ho sa bato.
Marami na ho kami na papauwi. Marami na ho nagpapasalamat sa amin. Dumarating na ho sa amin. Isa't patuloy ho namin tinatapos yan para nang sa ganun, makamove on na ho kami. Kasi ang Kilos Pronto, hindi lang ho pang OFW, hindi lang ho pang Luzon, Visayas at Mindanao, kahit saan ho. Bakit ho kami nagsasalita ng gano'n? Kayo hong aalis, yung mga pamilya ho ninyo, sakaling sapitin nyo ho, kung ganun man hong sitwasyon na hindi naman ho natin marami nagsasabi, wag nang paalisin yung mga DH na yan, inaabuso. Madali hong sabihin yan. Yung iba talaga, hindi naman naabuso. Meron iba naman talagang marami rin naman nakakauwi na maayos. Yung ibang mangilan-ngilan na naabuso, kinakailangan tulungan. Kaya, kung nakikinig ho kayo sa Bitag Live at kayo'y nanunood ng Bitag Live sa Action TV at nanunood sa internet, kung kayo'y nanunood din sa amin sa Kilos Pronto, you know where to go just in case kung kinakailangan nyo ng tulong. Hindi ho kami mag-atubiling tumulong ho para doon sa mga OFWs ho natin. That you can take to the bank. Si Maadrina Roca Canoy, sabi ho rito, watching from Hong Kong, idol, God bless you. Si Sarah Morales, good morning, watching from Malaysia. Si George Recible, good morning. Sabi ho nito, Sir Ben, watching from London. Sana pumunta dito yan si Tililing at mabato ko ng hinayupak ng ipot ng kabayo. Easy! Si Mio Atchop, gusto ni Trillanes na sa unahin ang Pangulo. Si Helen Flores, good morning, Sir Ben. Always watching here in Toronto, Ontario, Canada. More power. And then, as watching from Israel, good morning. Sabi ho ni Joy Nancy Vancho. And then, sabi ho, God bless. Si Mercy Perez Ramirez. Good morning, sir. Sabi ho sa more parts of program nyo. Watching from Dubai, si Mary Pulano. And then from Galveston, Texas, USA, Blanco Vic, watching live streaming. Thank you. Si Eve sa Twitter. Walang kwenta mga bobo na dilaw. Merong mga bangkasong pwedeng isampad yan sa pasaway. Sir Ben, tulad ni Risa, Trillanes, Alejano et al. Nakaka-stress yung ob-ob na sundalong bahaw na yan. Sabi ho ni Mar sa Pues, malapit na mapanis. Si Joan, okay, nope sir, Ben. Sila bobo because they're titled people, yellows are a bunch of easy. Okay, there's no cure for that. And then, you nail it. You nail it. The stupidity of the yellows, easy. Well, boss, let me tell you this again. Ilalabas ko, ano? And then I'll watch this. Eto ho kasi, and I'm telling you, this is basically marketed by DZMI Kings. Marami ho mga stories that from the real people na hindi ho sila binayaran. Sila ho'y nagsasalita ng ito ho'y naranasan ng Lunas. Linawin ho natin, si Bitag ho nagsasalita. Ayaw ho natin dito may halong panloloko, may halong pambobola. Estilo ho namin sa Bitag, kapag dinokumento ho namin, it's documented. Ayaw ho namin. Nakikita ho namin pag ang tao sinungaling. Nakikita ho namin pag ang taong nambobola. Pag ang taong may karamdaman, hindi ho sila pwedeng mambola. Amang taong may karamdaman, sasabihin ko na ho sa inyo, hindi ho sila nambobola. Bagkus sila ay nagpapasalamat kung minsan iiyak pa. Alam niyo bakit? Kayong mga batang millennial, you think that you're always out there, healthy, but look at your parents. Baka kasi may mga blood sugar problem, diabetes yan, or di kaya hypertension as a kidney disease. Before going to that stage, mas maganda siguro, give this to your parents as a gift. Kasi kung minsan sila, nag-aantay lang sila ng mga abot-abot na mga anak. Kasi kung ganito, you love your parents, and you know that they have this metabolic syndrome diseases, this is the way to do it. This is a supplement, not a medicine. Kaya kung kayo ho, yung mga bata pa, sasabihin, hindi pa sa akin yan, hindi naman ako gurang. Well, let me tell you this. While it's early, get this as your supplement. Wala na hong oras, kami ho'y nagpapasalamat sa inyong pagtatangkilik, sa inyong pagsusubaybay. Susunod na ho, si Alex. And I'll see you tomorrow. Adios.